Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Isang mahabang paalala ng pag-ibig at pag-asa. Sa bawat gising ng umaga, may dala itong panibagong pag-asa. Pero para sa ilan, dala rin ito ang panibagong takot. May mga taong bumabangon hindi dahil puno sila ng lakas, kundi dahil kailangan. Dahil may anak silang kailangang pakainin. May mga bayarin na kailangang harapin. May mga pangakong kailangang tuparin kahit ang puso ay pagod na pagod na. Maraming tao ang naglalakad araw-araw dala-dala ang bigat ng hindi nila kayang sabihin. Nakangiti sa labas pero may luhang hindi makawala sa loob. Tahimik sa harap ng iba pero sigaw ng sigaw ang damdamin kapag mag-isa. Sa mata ng mundo, maayos ang lahat. Pero sa totoo lang, wasak na wasak na. Hindi ka nag-iisa. Dahil sa katahimikan ng mundo, may isang Diyos na laging nakamasid. Isang Diyos na hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat luha. Isang Diyos na hindi mo kailangang kumbinsihin para mahalin ka. Isang Diyos na hindi nagsasawang lumapit kahit pa ikaw ay paulit-ulit na lumalayo. Minsan kasi, nahihirapan tayong lumapit sa Diyos. Nahihiya tayo. Natatakot tayo. Iniisip natin, bakit pa ako lalapit kung paulit-ulit ko siyang binigo? Pero ang Diyos, hindi kagaya ng tao. Hindi siya sumusuko. Hindi siya nagsasawang mahalin ka. Ang totoo, kahit bago mo pa siya tawagin, nandoon na siya. Naghihintay, nagbabantay, nagmamahal. Sa gitna ng sakit, may plano pa rin ang Diyos. Hindi mo man ito makita ngayon, hindi mo man ito maramdaman. Pero sigurado ako, ang mga mata ng Diyos ay hindi lumilihis sa iyo. Hindi hadlang ang layo ng loob mo. Hindi hadlang ang dami ng kasalanan mo. Hindi hadlang ang kahinaan mo. Dahil ang biyaya ng Diyos ay hindi para sa malalakas. Ito ay para sa mahihina. Para sa mga sugatan. Para sa mga wasak. Para sa mga nawawala. Isipin mo ito, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na humawak sa dagat at bundok, ay siya ring may hawak sa puso mong pagod. At ang kanyang kamay ay hindi kailanman maikli para abutin ka. Ang kanyang puso ay hindi kailanman malamig para tanggihan ka. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kailanman nagbabago kahit kailan. Sa bawat gabi na umiiyak ka ng walang nakakakita, sa bawat sandaling hindi mo na alam kung paano magpatuloy, sa bawat dasal na tila walang kasagutan, ang Diyos ay nandoon, tahimik, maingat, tapat. At kung iniisip mong wala ng pag-asa, gusto kitang paalalahanan, ang Diyos ay Diyos ng muling pagsisimula. Diyos ng panibagong simula. Diyos ng mga himalang hindi mo inaasahan. Diyos ng mga kasagutang minsan ay hindi mo maintindihan sa simula. Pero sa dulo, makikita mong perpekto pala. Hindi niya ipinapangakong walang luha. Hindi niya sinabing magiging madali ang lahat. Pero ang pangako niya ay ito. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Hindi siya titigil hanggat hindi niya natatapos ang magandang planong sinimulan niya sa buhay mo. Kahit paulit-ulit kang madapa, kaya mo pa ring bumangon dahil may kamay na aakay sa'yo. Kahit madilim ang daraanan mo, kaya mo pa ring maglakad dahil may ilaw na gumagabay. Kahit walang katiyakan ang bukas, may tiwala kang pwedeng hawakan dahil ang Diyos ay tapat. Kung ngayon ay tila wala kang direksyon, kung ang puso mo ay puno ng tanong, kung ang kaluluwa mo ay nananahimik sa lungkot, ito ang panawagan. Lumapit ka, hindi sa tao, hindi sa sistema ng mundo, kundi sa Diyos, kay Jesus. Hindi mo kailangang tapusin ang problema mo mag-isa. Hindi mo kailangang buhatin lahat ng pasanin. Hindi mo kailangang maging matatag sa lahat ng oras. Ang kailangan mo lang,
ay bumalik sa Kanya. Kahit wala kang dalang maganda, kahit sugat lang at luha ang meron ka. Sa Kanya, sapat na yon. Dahil ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong puso. Naghahanap siya ng pusong totoo. Pusong handang umamin. Pusong handang magtiwala. Pusong handang muling maniwala na may Diyos na nagmamahal sa Kanya. At kung tinatanong mo ngayon, kung mahal ka pa ba ng Diyos? Ang sagot ay isang matatag, hindi matitinag na, oo, mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi mo kailangang hanapin ang halaga mo sa trabaho, sa pera, sa ibang tao. Dahil ang halaga mo ay nasa katotohanang nilikha ka ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. May layunin ang buhay mo. May dahilan kung bakit ka humihinga pa. At kung sa dami ng pinagdaanan mo ay iniisip mong wala ka ng silbi, sabihin mo sa sarili mo, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. May ginagawa siya kahit hindi ko pa nakikita. At habang hinihintay mong makita ang kabuuan ng Kanyang plano, magpatuloy ka. Magtiwala ka. At sa bawat hakbang mo, kahit pa mabagal, kahit pa umiiyak, kahit pa hindi sigurado, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. Dahil ang Diyos, sa bawat hakbang mo, ay kasama mo. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa paalala na hindi kami nakakalimutan, na kami ay mahal na mahal mo, kahit kami ay punong-puno ng kahinaan at mga pagkukulang. Salamat na sa bawat hakbang namin, ikaw ay nariyan, hindi kami nag-iisa. Sa mga sandaling kami ay nawawala, sa mga oras na kami ay nalulumbay, salamat sa iyong mga pangako na hindi kami iiwan ni pababayaan. Patuloy po kaming nagtiwala sa iyo at sa iyong mga kamay na umaakay sa amin. Ngayong araw na ito, dalangin namin na palakasin mo kami sa bawat laban ng buhay. Nabigyan mo kami ng tapang na magpatuloy at magtiwala sa iyo. Ang aming mga pangarap, ang aming mga takot, ang aming mga pasakit, lahat ito'y inilalapit namin sa iyo, Panginoon. Huwag mo kaming pabayaan. Gamitin mo ang aming buhay para sa iyong kaluwalhatian. Patuloy kaming maghihintay at magtiwala sa mga plano mo. Alam namin na ang iyong plano ay palaging mas maganda kaysa sa mga plano namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. Naway naging gabay sa inyo ang mensaheng ito at madala ninyo sa inyong mga puso ang paalala ng Diyos na hindi niya tayo nakakalimutan. Bago kayo magtapos, mag-iwan ng komento sa ibaba at i-share ang isang salita o kaisipan na tumimo sa inyo mula sa mensahe ng araw na ito. Halimbawa, kung ngayong araw ay tumukoy tayo sa pag-asa, mag-comment ng pag-asa at paano ito nakatulong sa inyong buhay. Kung kayo ay napagpala ng video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, at mag-subscribe sa ating channel upang lagi kayong updated sa ating mga daily devotions. Tulong-tulong tayo sa pagpapalaganap ng pag-ibig at pag-asa ng Diyos sa bawat buhay. Hanggang sa susunod na video, magtiwala tayo sa plano ng Diyos para sa atin. Pagpalain kayo ng Diyos at ingatan sa araw na ito at sa mga susunod pa.